hinamon na po mismo ni Pangulong Marcos Jr. si dating Congressman Saldico. Umuwi ka ng Pilipinas. Matapang yung hamon at may dating. Ito, pakinggan nyo. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan natin. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo pareho. At para patas lang naman. Sinagot rin ni President Marcos Jr. ang kontrobersya sa pagbitiw sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan itinanggi ni Bersamin na voluntaryo itong umalis sa kanyang posisyon. Hindi nagdetalye ang Pangulo tungkol sa kanilang naging usapan, ngunit sinabi nito na walang bad blood o anumang alitan sa pagitan nilang dalawa. We understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Yun. So malinaw yan wala daw sama ng loob, hindi maganda, walang masamang nangyari. Ibig sabihin maganda yung naging relasyon at hanggang sa pag-alis ni na Bersamin, Executive Secretary Bersamin at saka ni Secretary Pangandaman, Department of Budget Management. Ayan magandang balita yan. Pero doon sa kay Saldico, tama lang. Kung ang mga mamamayang Pilipino, tayo at ako kasama dyan, nananawagan kay Saldico, dati pa, umuwi ka. Dito ka magsalita, panumpaan mo, isulat mo, gumawa ka ng sinumpaang salaysay sa iyong mga akusasyon. At dito lilitisin dahil dito nangyari, dito ang batas ng Pilipinas dapat ipakita. Yan ang hamon ng Pangulo. Sabi niya, ako hindi ako natatakot, nandito ako, gawin mo lahat ng akusasyon mo. Umuwi ka rito, tarapin mo ang kaso mo. Ayan, Saldico. Nasaan ka na ngayon? Ang dami mo sinasabi, meron kang part 1, part 2, part 3, o part 4 yata, kung ano mga installment ng mga akusasyon mo, pero tatago ka. Pero kung hindi ka uuwi, mapipilitan kang pauwiin. Dahil ang Interpol nagtatrabaho na. Ang proseso ng cancellation ng pasaporte mo, ginagawa na. Kaya lilit talaga ang mundo mo. Sinira mo ang ating Pangulo. Ay alam naman ng tao, public knowledge na ikaw ay maraming kinalaman dyan sa flood control scam. Nakakalulang pera, bilyon-bilyon itong nawala sa gobyerno. Ikaw ang chairman ng Committee on Operation, ikaw ang umamin na nagdi-deliver kayo ng pera. Kung kani-kanino, pinagpartihan nyo ang pera ng taong bayan, tapos nagtatago kayo, hindi talaga papayag ang gobyerno. Hindi papayag ang Pangulong Marcos. Tuloy ang maraming kasong haharapin mo. May nakapile na, may mga susunod pa. Ang matindi rito, mga kaibigan, hindi lang yung unang kaso na nakapile na at may warrant of arrest na ang kanyang kakaharapin. Halos lahat ng ipapile na kaso nakadikit ang kanyang pangalan, kasama sa listahan, bilang proponent. Kasi hindi lang naman iisa o dalawang engineer, hindi naman iisa o dalawang kontraktor ang nagsasabi. Halos lahat ng kontraktor, ikaw ang tinuturo na kumuha ng 25 to 30%. Kaya pinakamahina, 10 kaso. Grabe. Kaya nga sabi ko, yung 10 kaso, pag napatunayan, 40 taong pagkakabilanggo. Times 10, 200 years kang makukulong. Parang gano'n. Kasi gano'n ang hatol ng habang buhay, 30 to 40 years pag napatunayan. So kung 10 kaso, times 40 years, wow, 200 years kang makukulong. Kung tatagal ka ng buhay na gano'ng katagal, gano'ng katindi ang paniniwala ng mga nag-iimbestiga o ng mga nag-aakusa at ng mamamayang Pilipino na may-ari ng pera na nawala. Ganong kalaki ang iyong pananagutan, Mr. Saldico. Kaya umuwi ka ng bansa, ipagtanggol mo ang iyong sarili sa tamang proseso sa korte. Hindi mo ipagtatanggol mo ang iyong sarili sa social media. Dahil ang social media, ang media, hindi yan korte. For publicity lang yan. So walang mangyayari. Ang problema, tuloy-tuloy yung mga
dokumentong magpapatunay sa iyo, testigo at marami pang iba. Kaya pag hindi ka bumalik ng bansa, pauwiin ka at pananagutin ka sa mga batas, plunder, anti-graft law, at kung ano-ano pa. Yan ang mangyayari. Ano po inyong masasabi dyan? Hamon ng Pangulo. Kung nagsalita ang Pangulo ng ganyan, di siyempre, yan ang susundan ng ating mga otoridad. Lalo na pag may warrant to pares na. Nandiyan na nga may warrant na hahabulin ka ng Interpol at cancellation ng pasaporte. Maituturing nga po, ito na, sabi niyang ni Secretary Remulla ng DILG, Department of Interior and Local Government, maituturing na nilang pugante ang mga may warrant to pares pag hindi sumuko at hindi na-aresto. By the way, tapos na po yung deadline. Ang unang ibinigay ni Secretary Remulla para kay Saldico hanggang nung nakaraan Lunes lang. Ang makalawa, ang deadline na siya ay sumurrender. Kung hindi, nituturing na siyang pugante. At yan ang mangyayari. Actually, hindi lang si Saldico. Lahat ng may warrant of arrest, lahat ng kakasuhan at may isyuhan ng warrant of arrest, pag hindi nag-surrender at hindi nahuli, ituturing ng pugante ng pamahalaan. Ganyan pong kaseryoso ang gobyerno. Investigasyon, filing ng kaso, warrant of arrest, pag-aresto, pag hindi, pugante na. Pag itinuring po at idineklarang pugante ang isang tao, napakapanganib niyan. Kasi kahit sino, pwedeng humuli sa iyo. At kahit sino, pwede kang ituro. Meron ng kapangyarihang arestuhin ng mamamayan ang isang pugante. Ibig sabihin, kahit sibilyan, pwede kang arestuhin pag ikaw ay pugante dahil may warrant of arrest bago i-turn over. Halimbawa, nasa lubong kita. Sample lang, halimbawa sa akin, ako, nasa lubong ko yung isang wanted. Pwede ko na niyang pigilan. Tapos tumawag ako ng pulis para i-turn over ko sa kanya. Hindi lang para ituro. Pag pugante na, hindi lang ang karapatan ng taong bayan ituro kung saan ka nandoon. Meron ng people's arrest. Meron na hong karapatan ang sibilyang arestuhin ka, then i-turn over sa mga kinaukulan like police or NBI or barangay. Yan ho ang magiging kapangyarihan ng taong bayan kapag ka wanted na, pugante na ang isang tao. Hindi ito pananakot. Yan ay tamang proseso. Kasi pag may warrant of arrest, dalawa lang ang pwedeng mangyari at dapat gawin. Sumurrender or magpahuli. Pag nagtago na nagtago, wanted na yan, pugante na yan, so lalo mong pinahihirapan ang sarili. Dadami ang maghahanap sa iyo. Hindi lang ho sa flood control scam, pati yung mga sabit sa pogo, anumang mga kaso na kayo may kinasasangkutan, at merong court order, warrant of arrest, pugante ang dating yan. Wanted. Kaya sabi ko nga, dadami ang wanted. Kaya hindi lang pulis at NBI ang maghahanap pag wanted na isang tao. Pati mga sibilyan, magkakaroon na ng kapangyarihan sa mga wanted para hindi lang ituro, kung hindi pag-aresto, tutulong na rin. Kaya mayroon kayong karapatan. Makinig kayo at manatili dito sa aking mga channel. Gagawin natin ang ganitong klaseng impormasyon para sa inyo. Please like and share. Kung hindi pa, subscribe and follow sa ating mga channel.